Magandang umaga po sa ating lahat sa ating pong morning devotion at atin pong basahin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Po, ang sabi dito, that your faith should not stand in the wisdom of man but in the power of God. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, salamat po at kami ay inyong pagpalain sa maikling pag-aaral, devotion, Panginoong Diyos, sa umagang ito at ang buong maghapon, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala yung kalooban mong palagi ang mangyari. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ito pong ating binasa ngayon ay napakagandang talata. Mula po yan doon sa verse 1. Title po is Faith in God's Power. Yung pananampalataya, saan ba nakasalig, nakatayo ang ating pananampalataya? Siyempre po sa salita ng Diyos. At atin pong bibigyan ng example ito si Apostle Paul. No? Sabi niya dyan, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi po, ang pagtuturo, pangangaral, hindi sa karunungan natin, hindi sa diskarte natin. Hindi ho yun sa wisdom. Kaya di ba ang sabi sa verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So, to make sure that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God, Paul, he declared the testimony of God. Yan, ito pong testimony ng Panginoon. Ang testimony ng Panginoon ay yun ang tama. Yun ang totoo. Sabi nga sa Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Hindi yung testimony ng iba. Testimony ng tao, maaring sure, maaring hindi. Pero yung testimony ng Panginoon, yan ang pinatutuhanan ni Apostol Pablo. Dito sa 2 Peter 1:19, we have also more sure of prophecy. Ang salita ng Diyos. Kaya maganda mag-testimony. Yung testimony ni Kristo, testimony ng Diyos ang dinideclare dito ni Apostle Paul. Pangalawa, he preached Jesus Christ and Him crucified. Sabi ho rito, yung kanina sa verse 1, dito sa chapter 2 ng 1 Corinthians, and I, brethren, when I came to you, came not with an excellency of speech or of wisdom, but declaring unto you the testimony of God. Pangalawa, he preached Jesus Christ and Him crucified. Sa verse 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Ito ang ipinangangaral niya dahil wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lang ni Jesus. Kaya ang preaching ni Paul ay si Jesus, wala nang iba. Sa John 14:6, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makaparoroon maliban kay Kristo. Kaya ipinipreach ito ni Apostle Paul. Pangatlo po, he preached the gospel plain and simple. Napaka-simple lang. Hindi mahirap. Alam niyo, ang buhay Kristiyano, maganda ho itong simple lang ang buhay talaga. Yung makilala mo siya, maunawaan ang kalooban, pero higit sa lahat yung maranasan mo siya. Yun, maranasan si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Maranasan natin ang Diyos. Si Pablo po ganon. Talagang hindi niya lang nakilala, naunawaan, naliwanagan, kundi naranasan ni Pablo ang Panginoon. At tayo ay maranasan natin. Maranasan natin ang Diyos sa buhay po natin. Nagpapago ng buhay. Napakasimple ito. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Simpleng-simple sa 1 Corinthians chapter 15. Tingnan niyo po, napakaganda ng mensaheng pinakita dito. Mula doon sa verse 1, tingnan niyo.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye kept in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. No, verse 4, that he was buried, that he rose again the third day according to the scripture. Hindi po mahirap, hindi po maraming bulaklak ang pangangaral pagdating sa ebanghelyo, the death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. No, ito po yung pananampalataya na sa iba kamangmangan yan pero sa mga naligtas yan ay kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang sarap po ipangaral ito. Dahil nakasalig tayo sa pananampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nawa po ay ang panalangin natin, bigyan tayo palagi mga Kristiyano ng damdamin na ito pong salita ng Diyos ay maipangaral, maibahagi sa lahat ng dako. Kamag-anak mo man, kaibigan mo man, hindi mo man kakilala, na napakasimple lang ng Ibanghelyong itinuturo sa atin ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ang nangungusap pa ng Espiritu, hindi tayo. Wala sa karunungan natin, wala sa galing, kundi faith that stands in the power of God. Not hindi sa wisdom ng tao, karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat po. Nawa ang araw na ito, buong maghapon na ito ay maging blessing po sa ating lahat at ang kalooban ng Diyos palagi ang masunod sa buhay natin. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inamin pinagkakatiwala ang buong araw na ito, ang kalooban mong mangyari. Ito pong dalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po.